Ako si Prinsesa Amara at sa aking kagustuhang makamit ang kapayapaan, hindi ko alam na ang kinabukasan ko ay gagabayan ng isang prinsipe. Sa gitna ng kaguluhan sa aming kaharian, ang pagkakataon na makilala ang Prinsipe Rafael ay tila isang himala. Sa simula, ang aming mga kaharian ay magkaaway. Ang hidwaan ay walang katapusan at ang pagkamuhi sa isa't isa ay lalong lumalalim. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga landas sa gitna ng kagubatan na palaging nagiging tagpuan ng mga sundalo. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Amara, tawag niya sa akin, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating magtulungan upang wakasan ang digmaan na ito. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang aking tiwala, ngunit sa mga mata niyang puno ng pag-asa, nakita ko ang aking sariling pagnanasa para sa kapayapaan. Sa kabila ng panganib na dala ng aming mga kaharian, kami ay nagpasyang magtulungan. Hindi ito madali dahil ang bawat hakbang ay puno ng pagsubok at takot. Ngunit sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin. Alam mo ba kung gaano kahirap ito para sa amin? Tanong ko sa kanya minsan habang naglalakad kami sa gilid ng ilog. Ang kapayapaan ay tila isang pangarap na hindi na maaabot. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mangiti ay may halong lungkot. O Amara, ngunit kailangan nating subukan. Ang ating mga tao ay naghihirap at tayo lamang ang may kakayahang magdala ng pagbabago. Sa kanyang mga salita nabuo ang isang plano. Ang layunin namin ay makumbinsi ang aming mga magulang na ang kapayapaan ay hindi lamang isang posibilidad kundi isang pangangailangan. Ngunit paano? Ang aming mga kaharian ay pinamumunuan ng mga puso ng bato at ang digmaan ay tila isang tradisyon na hindi na mababali. Sa paglipas ng mga araw, ang aming koneksyon ay naging mas malalim. Isang gabi, habang ang buwan ay nasa kaitaasan, nagtagpo ang aming mga mata. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa kamay ko. Isang damdamin na hindi ko inaasahan ang bumalot sa akin. Ang pagnanasa para sa kapayapaan ay napalitan ng isang pagnanasa para sa kanya. Ngunit sa likod ng aming paglalakbay, nakatago ang isang lihim na maaaring mag-iba ang lahat. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng aming misyon, natuklasan ko ang balak ni Prinsipe Rafael. Ang kanyang tunay na layunin ay ang kunin ang korona ng aking ama na sa kanyang pag-aakala ay makakatulong para sa kapayapaan. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanan na ang taong nagturo sa akin ng pagmamahal ay siya ring may balak na sirain ang aking pamilya? Sa paglipas ng gabi, ang kagubatan ay tila mas misteryoso at ako ay naiwan na nag-iisa, nag-aalala sa mga susunod na mangyayari. Sa aking isipan, ang tunog ng mga dahon ay parang mga hakbang ng mga sundalong papalapit. Ngunit sa aking puso, nararamdaman ko ang pag-asa na hindi naglalaho. Sa kabila ng lahat, ang aking damdamin para kay Rafael ay nananatili. Ngunit paano ko mapipigilan ang digmaan kung siya mismo ang nagdadala ng panganib? Ang digmaan ay patuloy, ngunit ang aming kwento ay magpapatuloy. Paano ko haharapin ang prinsipe na nagdala ng pag-asa at takot sa aking buhay? Sa gitna ng kaguluhan, isang desisyon ang kinakailangan. Isang araw matapos ang aming matagumpay na pagtakas mula sa palasyo, nagpatuloy kami sa aming misyon na wakasan ng giyera sa pagitan ng aming mga kaharian. Sa aming paglalakbay, nalaman ko na si Prinsesa Amara ay hindi lamang matapang, kundi isa ring matalino at maparaan na kasama. Sa kabila ng hirap ng aming sitwasyon, siya'y nanatiling positibo at matatag, isang bagay na labis kong hinangaan. Ilang taon na ang nakalipas simula nang magsimula ang giyera. Wika ni Amara habang kami naglalakad sa makitid na daan sa gitna ng kagubatan.
Parang hindi na matatapos ang labanan kung hindi tayo kikilos. Oo, at nasa atin ang susi para magbukas ng bagong yugto ng kapayapaan. Sagot ko. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala sa mga panganib na haharapin natin. Habang naglalakad, biglang may bumagsak na sanga mula sa isang puno, muntik nang tamaan si Amara. Agad akong umaksyon, hinila siya palayo at kami bumagsak sa lupa. Salamat, Arion, sabi niya, nakangiti kahit pa siya'y nabigla. Mabuti na lang at lagi kang handang magligtas. Ngumiti ako bilang tugon, ngunit ang insidenteng iyon ay nagpapaalala sa akin ng mga panganib na maaaring makaharap namin sa aming paglalakbay. Sa kabila nito, hindi kami nagpatinag. Alam namin na ang aming layunin ay mas mahalaga kaysa sa takot na bumabalot sa aming mga puso. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating namin ang isang maliit na nayon na matatagpuan sa gilid ng kagubatan. Doon kami tumigil upang makakuha ng mga suplay at magpahinga. Habang naglalakad kami sa gitna ng nayon, napansin namin ang mga tao na tila takot at nag-aalala. Hindi namin maiwasang itanong kung ano ang nangyayari. May mga mandirigma na dumating mula sa kaharian ni Prinsipe Arion, sabi ng isang matandang babae na may balisang ekspresyon. Sila'y nangangalap ng mga sundalo para sa digmaan. Napatingin ako kay Amara at nakita ko ang parehong pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Bulong ko sa kanya. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Ngunit bago pa man kami makaalis, isang grupo ng mga mandirigma ang dumating sa nayon. Kami ay nagkubli sa isang lumang bahay upang hindi makita. Habang kami nagmamasid, biglang may narinig kaming pag-uusap mula sa labas. Ang prinsipe at prinsesa ay hinahanap ng hari, sabi ng isang mandirigma sa isa pang kasama. Ipinag-uutos na sila'y madakip at ibalik sa palasyo. Napaatras kami ni Amara, alam naming hindi naligtas ang aming kinatatayuan. Kailangan naming makaalis sa nayon nang hindi nahuhuli. May plano ka ba? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, may naiisip ako, sagot ko habang binubuo ang plano sa aking isipan. Kailangan nating magdala ng pansin palayo sa ating direksyon. Gamit ang kaunting mahika na natutunan ko mula sa mga sinaunang aklat, nagkaroon ako ng kakayahang lumikha ng ilusyon. Sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang kaluskos sa kabilang bahagi ng nayon. Isang bagay na agad na pumukaw sa atensyon ng mga mandirigma. Sa kanilang pag-aakalang, may ibang tao sa kanilang likuran, nagmadali silang umalis sa aming kinatatayuan. Nakahinga kami ni Amara ng maluwag. Mabilis tayong kumilos habang wala pa sila, sabi ko, at kami nagmadali sa likod ng nayon, patungo sa isang lihim na daan na magdadala sa amin palayo. Sa aming paglalakbay, hindi ko maiwasang mapansin ang lalim ng koneksyon na nabuo sa pagitan namin ni Amara. Ang bawat hakbang na ginagawa namin ay tila nag-uugnay sa aming mga puso at isipan. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, naroon pa rin ang takot na baka hindi namin magawa ang aming layunin, ang wakasan ng giyera na matagal nang sumisira sa aming mga kaharian. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating ang isang lumang tore na matatagpuan sa gitna ng gubat. Isang lugar na puno ng mga lihim na maaring magbigay ng kasagutan sa aming mga tanong. Habang kami papasok, biglang bumukas ang pinto sa aming harapan. Sa loob, nakita namin ang isang matandang lalaki na tila hinihintay kami. Ikaw ba ang magdadala ng kapayapaan? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-asa. Nagkatinginan kami ni Amara, parehong nagtataka sa kung sino ang matanda at kung ano ang alam niya tungkol sa aming misyon. Kami po ay naglalakbay upang wakasan ng giyera, sagot ko, puno ng determinasyon sa aking tinig. Ngumiti ang matanda at naglakad palapit.
May isang lihim na dapat ninyong malaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Ngunit bago ko ito ipahayag, may isang bagay na kailangan ninyong tanggapin, isang katotohanan na magbabago sa lahat. Sa puntong iyon, naramdaman namin ni Amara ang bigat ng mga salitang binitiwan ng matanda. Hindi namin alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit alam namin na ito'y mahalaga sa aming misyon. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, biglang nagdilim ang paligid at narinig namin ang isang kakaibang tunog, isang senyales na may darating na panganib. Ang aming paglalakbay ay nag-uumpisa pa lamang, ngunit ang bawat hakbang ay parang isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging pag-asa namin ay ang aming pagkakaibigan at ang tiwala na mayroon kami sa isa't isa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang lihim na magbabago sa lahat, isang bagay na hindi namin inaasahan. At sa puntong iyon, kami naghahandang harapin ang bagong yugto ng aming paglalakbay, puno ng pag-asa at determinasyon na baguhin ang kapalaran ng aming mga kaharian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Ano ang lihim na magbabago sa aming kinabukasan? Sa gitna ng kaguluhan ng aming kaharian, hindi ko inaasahan na ang landas namin ni Prinsesa Amara ay magtatagpo sa ganitong paraan. Ako si Prinsipe Elian ng Kaharian ng Asteria, isang lugar na matagal nang nababalot ng alitan at digmaan laban sa kalapit na kaharian ng Beridia. Sa loob ng maraming taon, ang mga pagtatalo sa lupa, kayamanan, at kapangyarihan ang naging sanhi ng aming hidwaan. Ngunit sa likod nito ay ang hindi maipaliwanag na pagnanasa sa kapayapaan, isang bagay na tila abot kamay ngunit patuloy na naglalaho sa bawat pagtatangka. Sa aming lihim na pagkikita sa isang lumang piitan sa hangganan ng aming mga kaharian, nagkasundo kami ni Amara na magtulungan upang wakasan ang giyera. Alam namin na ang aming mga magulang, ang hari at reyna, ay bulag sa tunay na halaga ng kapayapaan dahil sa kanilang kinagisnang galit. Subalit kami na lumaki sa anino ng digmaan ay naghangad ng pagbabago. Elian, alam mo bang may lihim na alyansa sa likod ng digmaang ito? Tanong ni Amara habang kami nakaupo sa malamig na sahig ng piitan. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Anong ibig mong sabihin, Amara? Ang mga tagapayo ng ating mga magulang, sila ang tunay na nag-uudyok sa hidwaan. Tugon niya. May mga kasunduan silang tinatago na nagpapalakas sa kanilang sariling kapangyarihan sa ilalim ng ating mga trono. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa aking isipan. Paano nangyari ito? Ang mga taong aming pinagkakatiwalaan ay siyang dahilan ng aming paghihirap. Napagtanto ko na ang aming laban ay hindi lamang laban ng mga kaharian, kundi laban sa mga panloob na kaaway na nagtatago sa likod ng kanilang mabubuting mukha. Kung ganon, dapat nating ilantad ang kanilang panlilinlang. Sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit paano natin ito magagawa? Ngumiti si Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa. Mayroon akong planong magpapakita ng kanilang kasamaan, ngunit kailangan natin ang tulong ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Sa aming pag-uusap ay nabuo ang aming plano. Ang una naming hakbang ay ang pagkalap ng ebidensya laban sa mga tagapayo. Sa tulong ng aming mga kaibigan at mga tauhan, unti-unti naming naipon ang mga lihim na dokumento, mga liham na naglalaman ng kanilang kasunduan, at mga tala ng kanilang mga lihim na pulong. Ang mga ito ay sapat na upang ilantad ang kanilang kasakiman. Habang lumalapit ang araw ng aming plano, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ang aming gagawin ay maaaring magdulot ng panganib sa aming mga buhay, ngunit ang pag-asang dala ni Amara ay sapat na upang magpatuloy. Sa gitna ng aming pagkilos, ang aming ugnayan ay lalong tumibay. Ang aming pagsasamahan
ay hindi lamang bunga ng pangangailangan, kundi ng pag-unawa at pagmamahal na unti-unting umusbong sa gitna ng kaguluhan. Sa araw ng paglalantad, nagtipon ang mga maharlika sa bulwagan ng kaharian ng Beridya. Ang mga tagapayo ay naroon kasama ang aming mga magulang na walang kamalay-malay sa nalalapit na revelasyon. Sa isang iglap, lumapit si Amara at inilahad ang mga ebidensya sa harap ng lahat. Ang bulwagan ay napuno ng bulong at pagtataka at sa wakas ang mga mukha ng mga tagapayo ay nabalot ng takot. Amara, Elian, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng hari ng Veridia, puno ng galit ngunit halata ang pag-aalala. Ang digmaan na ito ay bunga ng panlilinlang ng mga taong inyong pinagkakatiwalaan. Tugon ni Amara, puno ng tapang. Ang kanilang mga lihim na kasunduan ang dahilan ng ating pagdurusa. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ako at nagsalita. Hindi namin ito ginawa upang labanan kayo, kundi upang ipakita ang tunay na halaga ng kapayapaan. Ang mga tagapayo ay nagtatago sa likod ng kanilang kasakiman at panahon na upang wakasan ang kanilang kapangyarihan. Ang aming mga magulang ay tuluyang natauhan sa aming mga revelasyon. Ang kanilang galit ay napalitan ng pagkabigo at pagsisisi. Subalit, sa gitna ng aming tagumpay, isang nakakagulat na balita ang dumating. Isang mensahero mula sa kaharian ng Asteria ang dumating, dala ang isang liham. Prinsipe Elian, Prinsesa Amara, may bagong panganib na nagbabadya. Ang mga tagapayo ay hindi lamang ang kalaban. Ang tunay na pinuno ng kanilang alyansa ay nagtatago sa likod ng ibang trono at siya'y hindi matitinag sa kanyang pagnanasa sa giyera. Napatigil kami, ang aming mga puso ay napuno ng takot sa bagong banta. Sino ang tunay na kaaway na ito? Paano namin siya matutukoy? Sa gitna ng aming tagumpay ay ang panibagong hamon na nagbabantang magdala ng mas malaking alitan. At doon, sa hangganan ng aming tagumpay, napagtanto namin ni Amara na ang aming laban ay hindi pa tapos. Ang pagtatapos ng giyera ay hindi lamang bunga ng paglalantad, kundi ng pagtuklas sa tunay na pinagmula ng kasamaan. Sa kabila ng aming takot, kami nagpasya na harapin ang bagong pagsubok, na puno ng pag-asa at pagmamahal na bumubukal sa aming mga puso. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang naging mahigpit ang tensyon sa pagitan ng aming mga kaharian. Ang mga ulap sa kalangitan ay tila nagbabadya ng mas matinding unos at ang hangin ay punong-puno ng pangamba. Ako si Prinsesa Amara at sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng aking puso ang nananatiling puno ng pag-asa. Lalo na't kasama ko si Prinsipe Kael sa misyon naming wakasan ang giyerang matagal nang nagpapaalab sa aming mga bayan. Minsan, sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng isang lumang silid-aklatan na matatagpuan sa gitna ng kagubatan, kami ni Kael ay nagtipon upang muling talakayin ang aming plano. Ang silid-aklatan ay tila isang lihim na santuwaryo, puno ng mga sinaunang libro at mapa na naglalaman ng kasaysayan ng aming mga kaharian. Sa katahimikan ng lugar na iyon, kami ay nag-usap ng pabulong, na para bang takot kaming marinig ng mga anino ng nakaraan. Amara, bulong ni Kael, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman kung sino talaga ang nasa likod ng giyera. Sa tingin ko, may mas malalim pang dahilan kung bakit ito nagsimula. Tumango ako, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Oo, Kael, at kung tama ang ating hinala, maaaring may isang tao o grupo na nagmamanipula sa lahat ng ito para sa kanilang sariling kapakanan. Sa mga araw na sumunod, nagsimula kaming maghanap ng mga palatandaan. Naglakbay kami sa mga malalayong lugar, nakipag-usap sa mga taong maaaring may impormasyon at nagbasa ng mga dokumentong maaaring magbigay linaw sa aming hinahanap. Sa aming paglalakbay, ako ay lubos na humanga sa tapang ni Kael. Hindi lamang siya isang prinsipe na sanay sa digmaan, kundi isang tao na may malalim na pag-unawa
sa mga tao at sa kanilang mga kwento. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng tala, biglang may lumapit na isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot at ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na karunungan. Prinsesa Amara, Prinsipe Kael, ang kanyang tinig ay tila nagmula sa malayo. Alam ko ang inyong hinahanap. Nagkatinginan kami ni Kael kapwa nagtataka sa biglaang pagdating ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kael, ang kanyang tinig ay puno ng pag-usisa. May isang makapangyarihang mangkukulam na nagtatago sa likod ng giyerang ito. Siya ang nag-uudyok sa mga hari upang magpatuloy ang digmaan, sagot ng matanda. Siya ay may kakayahang baguhin ang isip ng mga tao at maghasik ng kaguluhan. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Kung ito nga ang totoo, dapat namin itong malaman at pigilan ang mangkukulam bago pa siya makagawa ng mas matinding pinsala. Saan namin siya matatagpuan? Tanong ko, puno ng pag-aalala ngunit may halong pag-asa. Ngumiti ang matanda na parang alam niyang kami ang tamang mga tao para sa misyon. Sa bundok ng mga ulap, doon sa pinakamataas na tuktok, makikita ninyo ang kanyang tirahan. Ngunit mag-ingat sapagkat siya ay hindi lamang makapangyarihan, kundi matalino rin. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, kami ay nagdesisyon na agad na magtungo sa bundok ng mga ulap sa susunod na araw. Habang kami ay naglalakad patungo sa aming destinasyon, ramdam ko ang pag-aalala ni Kyle. Sa kabila ng kanyang tapang, alam kong nag-aalala siya para sa akin at sa magiging kahihinatnan ng aming misyon. Sa wakas nang marating namin ang bundok, nakita namin ang isang maliit na bahay sa tuktok. Ang paligid nito ay puno ng mga alitap-tap na tila naglalaro sa hangin. Sa unang tingin, ito ay mukhang payapa, ngunit alam naming ito ang pinagmumula ng kaguluhan. Nang kami ay pumasok sa loob, kami ay sinalubong ng isang babaeng may mahaba at puting buhok, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa kapangyarihan. Mga prinsipe at prinsesa, ang kanyang tinig ay puno ng pagkukunwari, matagal ko na kayong hinihintay. Ako ay napatingin kay Kael na tila nag-isip ng mabilis na paraan upang makuha ang aming kailangan. Ngunit bago pa kami makapagsalita, biglang nagbago ang anyo ng mangkukulam. Siya ay naging isang lalaki, ang aming mga ama, ang mga hari ng aming mga kaharian. Ang aking puso ay tila nahulog sa aking dibdib. Paano ito nangyari? Ang aming mga ama ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at ngayon ay narito sila, puno ng galit at puot. Alam kong nasa panganib kami, ngunit alam ko ring hindi kami susuko. Kailangan naming magtagumpay, hindi lamang para sa aming mga kaharian, kundi para sa aming kinabukasan. Ang twist na iyon ay nagbigay sa amin ng mas matinding determinasyon. Sa kabila ng panganib, kami ay nagpasya na ang labanang ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng aming mga bayan. At sa likod ng lahat ng ito, alam namin na ang aming pagmamahalan ay ang magbibigay sa amin ng lakas upang harapin ang anumang darating. Sa gitna ng mahamog na kagubatan, naroon kami ni Prinsesa Elara, tahimik na naglalakad habang ang sikat ng araw ay tila mga gintong sinag na dumudula sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ang hangin ay may dalang lamig na nag-uudyok sa amin na magpatuloy sa paglalakbay tungo sa aming layunin, ang wakasan ang giyera sa pagitan ng aming mga kaharian. Sa kabila ng mga panganib, nararamdaman ko ang kakaibang kapanatagan sa piling niya, na tila ang kanyang presensya ay isang matibay na sandigan sa gitna ng kaguluhan. Alam mo, Cedric, wika ni Elara habang ang mga mata niya ay nakatuon sa malayo. Hindi ko akalaing darating ang araw na magtutulungan ang ating mga pamilya matapos ang lahat ng alitan at pag-aaway. Tumango ako, ramdamang bigat ng kanyang sinabi.
Ang aming mga kaharian ay matagal nang magkatunggali. Ngunit sa kabila nito, narito kami, magkasamang nagsusumikap para sa kapayapaan. Oo, Elara, napakahalaga ng tiwalang ito sa ating dalawa. Hindi biro ang ating ginagawa. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa marating ang isang maliit na batis. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag habang nagmungkahi siyang magpahinga muna kami. Naupo kami sa tabi ng batis, ang tubig ay malumanay na dumadaloy, hinuhugasan ng anumang alalahanin na dala namin. Habang kami ay nagpapahinga, napansin ko ang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. May problema ba, Elara? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Cedric, may lihim akong dapat sabihin sa'yo. Isang bagay na maaaring makapagpabago ng lahat. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ano ang maaaring lihim na ito at paano ito makakaapekto sa aming misyon? Ang totoo, patuloy niya, ako ay isang tagapagsalita ng mga dragon. Sa simula pa lamang ng giyera, ang mga dragon ay nasa likod ng paglalaban ng ating mga kaharian. Sila ang nag-udyok sa ating mga magulang na maglaban. Hindi ko alam kung paano tutugon sa kanyang revelasyon. Ang mga dragon ay mga nilalang na kinatatakutan sa aming mundo. Mga nilalang na may kapangyarihang lampas sa aming pag-unawa. Bakit siya? Bakit ngayon? Pero Elara, paano mo nasabi ito sa akin ngayon? Tanong ko. Sinusubukang intindihin ang lalim ng kanyang sinabi. Sa simula, takot akong ipaalam ito, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na ang kahalagahan ng tiwala. Ang mga dragon ay may planong iligtas ang ating mga kaharian, ngunit kailangan nila ang tulong natin. Kailangan natin silang makumbinsi na hindi natin sila kaaway. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam ko na sa kabila ng takot na dulot ng kanyang revelasyon, ito ang tamang panahon para magtiwala. Hindi ko maitatanggi ang sariling takot, ngunit sa kabila nito, nararamdaman ko ang kanyang katapatan. Kung gayon, wika ko, anong dapat nating gawin? Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay marahan na hinawakan ang sa akin. Kailangan natin silang kausapin. Kailangan nating ipakita sa kanila na ang kapayapaan ay posible, na hindi tayo narito upang makipaglaban, kundi upang magtulungan. Habang nagpatuloy kami sa paglalakbay patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang mga dragon, ramdam ko ang bigat ng aming misyon. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sinasabayan ng pag-asa. Alam naming ang aming tagumpay ay nakasalalay sa aming pagkakaunawaan at tiwala sa isa't isa. Sa wakas ay narating namin ang isang napakalawak na kuweba na tila nababalot ng mahiwagang enerhiya. Dito namin nararamdaman ang presensya ng mga dragon. Ang kanilang paghinga ay tulad ng malalakas na hangin na pumapailan lang sa paligid. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng karunungan at misteryo. Narito na tayo, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng pag-asam. Ngunit bago pa kami makapagsimula ng pag-uusap, isang malakas na dagundong ang pumuno sa hangin. Ang lupa ay tila nayanig at ang dilim ay nagmistulang bumalot sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw, isang tao na hindi namin inaasahan. Ito ba ang inyong plano? Ang boses ng figura ay puno ng panunuya. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ang aming mga mata ay napako sa figura, isang hindi inaasahang kaaway sa gitna ng aming misyon. Hindi namin alam kung sino siya, ngunit alam namin na ang kanyang presensya ay isang malaking balakid sa aming hangarin. Sa gitna ng kadiliman, ang aming tiwala sa isa't isa ang tanging sandigan. Ngunit ang tanong ay, sapat ba ito upang malampasan ang bagong pagsubok na ito? Ang aming kapalaran ay nakabitin sa balanse at sa sandaling ito, walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Sa wakas, narating namin ni Prinsesa Elara ang hangganan ng kaharian ng Arabet.
Ang lupang ito ay puno ng mga alaala ng nakaraan, kung saan ang mga alingawngaw ng digmaan ay tila hindi pa naglalaho. Ang mga bakas ng labanan ay makikita sa bawat sulok. Ang mga gusaling wasak, ang mga punoong nasunog, at ang mga lupang tila nawala ng buhay. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, alam kong hindi ako nag-iisa. Nasa tabi ko si Elara, ang prinsesa ng Leria, na hindi lamang nagbigay sa akin ng lakas, kundi nagbigay rin ng pag-asa sa aming misyon. Kay tagal ko nang hindi nakikita ang lugar na ito, bulong ni Elara habang pinagmamasdan ng paligid. Hindi ko akalain na ganito na ang itsura. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng aming pinagdaraanan, isang matamis na ngiti ang bumalot sa kanyang muka. Kaya natin to, Aldrin, sabi niya, sabay pisil sa aking kamay. Tayo ang pag-asa ng ating mga kaharian. Nagsimula kaming maglakad patungo sa kuta ni Haring Draven, ang pinuno ng Aravet, na siyang nagtutulak ng digmaan sa pagitan ng aming mga kaharian. Alam namin na ang aming pagdating ay hindi lingid sa kanya. Sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang pagtatapos ng giyera na ito ay nakasalalay sa aming dalawa. Sa gitna ng aming paglalakbay, nakarinig kami ng mga yabag. Nagmadali kaming nagtago sa likod ng mga wasak na pader at doon namin nakita ang isang grupo ng mga kawal ni Haring Draven na naglalakad patungo sa aming direksyon. Ang mga puso namin ay sabay na kumabog, ngunit alam namin na hindi kami maaaring magpadala sa takot. May natutunan kaming mahika mula sa mga sinaunang aklat ng Lyria, isang mahika na nagtatago sa aming presensya. Agad naming ginamit ito at kami nagmistulang hangin sa mata ng mga kawal. Habang dumadaan sila, narinig ko ang kanilang usapan tungkol sa nalalapit na pag-atake sa kaharian namin. Ang balitang iyon ay nagpatibay sa aming determinasyon na tapusin ito nang hindi na lumala pa. Nang makalampas na ang mga kawal, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Hanggang sa narating namin ang isang lihim na lagusan patungo sa kuta ni Haring Draven. Ito ay isang lagusan na matagal nang naitago sa mga mata ng kaaway, isang daanang alam lamang ng mga pinuno ng aming kaharian. Habang naglalakad kami sa loob, naramdaman kong lumalakas ang tibok ng puso ko sa kaba. Sa aming harapan ay ang pintuan na nagbibigay daan patungo sa trono ni Haring Draven. Mula sa likod ng pinto, narinig namin ang kanyang boses, puno ng yabang at kasamaan. Hindi nila ako matatalo, sabi niya. Ako ang hari, ako ang batas. Nagkatinginan kami ni Elara. Alam namin ang panganib ng aming hakbang, ngunit alam din namin na ito na ang pagkakataon para wakasan ang lahat. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan at sa aming harapan ay ang hari nakatayo sa kanyang trono, ang mga matay puno ng puot. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw ni Haring Draven habang kumukuha ng espada mula sa kanyang tabi. Para sa kapayapaan ng aming mga kaharian, sabi ni Elara, ang kanyang tinig puno ng tapang. Agad kaming nakipaglaban, ang aming mga espada ay nagtagisan. Ramdam ko ang pagod, ngunit ang determinasyon namin ay hindi matitinag. Habang tumatagal ang laban, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila nag-iba at ang mga alingawngaw ng nakaraan ay bumabalot sa amin. Sa gitna ng laban, isang liwanag ang lumitaw sa gitna ng silid. Isang portal, hindi namin alam kung saan ito patungo. Ang portal ay tila nag-aanyaya, ngunit may halong panganib. Napansin ito ni Haring Draven at sinubukan kaming itulak papasok dito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kamay ni Elara sa akin at kaming nahulog sa loob ng portal. Pagdilat ko, kaming nasa isang mundo na hindi ko pa nakikita dati. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin at ang lupa ay puno ng mga kakaibang halaman. Sa malayo, may isang grupo ng mga nilalang na papalapit sa amin.
Ang kanilang anyo ay hindi pangkaraniwan, tila mga tagapagbantay ng mundo sa labas ng aming kaalaman. Nasaan tayo? Tanong ni Elara, ang kanyang tinig puno ng pagtataka. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang mundo na ito ay puno ng misteryo, at ang laban namin para sa kapayapaan ay nagsimula pa lamang. Ako ay si Prinsipe Alon at sa kabila ng kasalukuyang kaguluhan, ang pag-asa ay muling nabuhay sa aking puso. Sa mga nakaraang araw, ang pakikipag-ugnayan ko kay Prinsesa Lyra ay nagbunga ng isang plano na maaaring magwakas sa giyera sa pagitan ng aming mga kaharian. Ang aming pagkakaibigan ay umusbong sa gitna ng digmaan at sa aming pagkakaintindihan natagpuan namin ang lakas na magtulungan para sa kapayapaan. Sa umaga ng aming misyong diplomatikong paglalakbay, bumangon ako ng may kasamang kaba at pananabik. Naglakbay kami patungong Kalahari, isang neutral na teritoryo kung saan kami magtatagpo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kaharian. Ang lugar na ito na puno ng mga sinaunang puno at tahimik na mga ilog ay nagsilbing saksi sa mga kasunduan ng nakaraan. Mga kasunduan na minsang nagbigay ng kapayapaan sa mga naglalabang bansa. Kasama si Lyra, pinangunahan namin ang paglalakbay. Ang aming mga kabayo ay tila sanay na sa bilis ng aming mga hakbang. Ang kanilang mga paa ay maingat na tumatapak sa lupa. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng tapang. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng asul na langit at sa bawat ngiti niya, nararamdaman ko ang liwanag sa kabila ng dilim ng giyera. Habang kami ay naglalakbay, nagsimula akong magtaka kung paano kami nagkalapit sa ganitong paraan. Sa kabila ng aming magkakaibang pinagmulan, natagpuan namin ang pagkakatulad sa aming mga adikain. Pareho naming ninanais ang pagwawakas ng pagdanak ng dugo at ang pagbabalik ng kapayapaan sa aming mga kaharian. Sa kanyang mga pananalita, natutunan ko ang halaga ng pag-unawa at pagtutulungan, mga aral na hindi ko natutunan bilang isang prinsipe na hinubog ng digmaan. Sa aming pagdating sa Kalahari, kami ay sinalubong ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kaharian. Ang kanilang mga mata ay mapanuri, puno ng pagdududa, kaakibat ng kanilang mga tingin ng takot at galit, mga damdaming dala ng mahabang panahon ng hidwaan. Ngunit sa kabila nito, may pag-asa akong nararamdaman. Alam kong hindi madali ang aming plano, ngunit kasama si Lyra, naniniwala akong may pag-asa pa. Nagumpisa ang pulong sa isang sinaunang bulwagan na tila bagay nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit na nagsasalaysay ng mga lumang alamat ng kapayapaan. Ang mga kinatawan ay umupo sa kanilang mga trono, ang kanilang mga posisyon ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at impluensya. Sa gitna nila, kami ni Lyra ay umupo, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at paninindigan. Habang sinimulan ni Lyra ang kanyang talumpati, naramdaman ko ang lakas ng kanyang pananalita. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Ikinuwento niya ang aming mga karanasan, kung paano namin natagpuan ang pagkakaibigan at pagtutulungan sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga salita ay tila pumukaw sa mga kinatawan. Unti-unting naglaho ang kanilang pagdududa. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mga pinto ng bulwagan ay biglang bumukas at sa aming pagkagulat, isang grupo ng mga mandirigma ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ang kanilang mga sandata ay nakataas. Sa gitna nila, isang figura ang lumitaw. Si General Drago, ang kilalang pinuno ng hukbo ng kaharian ni Lyra. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa mga kinatawan at sa isang iglap, ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ako ay napatayo. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ano ang ginagawa ni General Drago dito? Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang ngangiti.
Ang nangiti na iyon ay puno ng lihim, tila ba may balak siyang hindi ko alam. Sa kabila ng aming plano, isang bagong panganib ang nagbabadya. Tumayo si Lyra, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Ano ang iyong balak, Drago? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit sa halip na sumagot, si Drago ay ngumiti lamang, lumapit sa amin, at bumulong. Ang kapayapaan ay hindi madali, prinsesa. Lahat ay may kapalit. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin ni Drago? Sa gitna ng aming pagnanasa para sa kapayapaan, isang lihim na panganib ang nagbabadya. Isang panganib na maaaring magbago sa takbo ng aming plano. Sa kabila ng aming determinasyon, isang bagong yugto ng pagsubok ang nagbigay babala sa amin. At sa kabila ng lahat ng ito, ang aming paglalakbay para sa kapayapaan ay nagpatuloy. Ngunit sa likod ng aming mga hakbang, ang bawat kilos ay puno ng pag-iingat. Ang bawat desisyon ay puno ng pag-aalinlangan. Sapagkat sa aming pagsisikap na wakasan ang giyera, isang bagong digmaan ang nagbabadya, isang digmaan na puno ng lihim at pagtataksil. Sa kabila ng walang patid na alingaw-ngaw ng digmaan sa aming kaharian, nanatili akong umaasa. Ako si Prinsipe Kael at sa aking tabi ay ang prinsesang nagbigay liwanag sa aking madilim na daan, si Prinsesa Lyra. Ang aming kwento ay tila isang alamat na kinatha ng mga bituin at sa kabila ng mga pagsubok, kami nanatiling magkasama, nagtutulungan para wakasan ang giyera na sumisira sa aming mga tahanan. Isang umaga, habang ang araw ay marahang sumisikat sa mga bundok ng Hilaga, naglakbay kami ni Lyra patungo sa isang lugar na matagal na naming pinagplanuhan. Ito ang tagpuan ng dalawang kaharian kung saan ang hangganan ay binabantayan ng mga mandirigma na parehong handang ipagtanggol ang kanilang mga lupain. Ngunit sa aming mga puso, alam namin na ang tunay na tagumpay ay nasa kapayapaan, hindi sa digmaan. Kael, sigurado ka ba sa ating gagawin? Tanong ni Lyra. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala, ngunit determinadong kumikislap. Alam kong ito ang tamang landas, Lyra. Ang ating mga nasaksihan ay sapat na upang mapagtanto nating ang digmaan ay walang maidudulot kundi pighati. Tugon ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay upang iparamdam ang aking tiwala. Sa aming paglalakbay, nasaksihan namin ang mga sugatang mandirigma, ang mga tahinang winasak ng mga labanan, at ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Ang mga ito ang nagtulak sa amin upang mas lalo pang pagibayuhin ang aming hangarin, ang wakasan ng walang katapusang sigalot. Sa tulong ng isang mahiwagang mapa na nakuha ni Lyra mula sa kanyang yumaong lola, nalaman namin ang lokasyon ng isang sinaunang lugar na sinasabing may kapangyarihang magdulot ng kapayapaan sa sinumang makakahanap nito. Ang lugar na ito ay tinatawag na Puso ng Kapayapaan, isang hiyas na matagal nang hinahanap ng marami ngunit hindi natagpuan. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay hanggang sa dumating kami sa isang kagubatang tila may sariling buhay. Ang hangin ay malamig na may halong bulong ng mga lihim at ang paligid ay puno ng mga puno at halaman na nagmistulang mga bantay sa lugar. Malapit na tayo, Kael. Ramdam ko na ang enerhiya ng lugar, sabi ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pag-asa. Habang lumalalim kami sa kagubatan, bigla naming naramdaman ang kakaibang ginhawa sa aming mga puso. Ito ang kapangyarihan ng puso ng kapayapaan na tila tinatawag kami upang tapusin na ang gawain. Sa gitna ng kagubatan, sa isang maliit na clearing, natagpuan namin ang isang altar na yari sa puting marmol. Sa ibabaw nito ay ang hiyas na kumikislap ng maraming kulay, ang puso ng kapayapaan. Ngunit sa aming paglapit, biglang sumulpot ang isang anino, isang nilalang na matagal nang nagmamasid. Siya si General Vargas, ang pinuno ng hukbo ng kaaway
na tila nag-aabang sa aming pagdating. Akala niyo ba'y makukuha niyo ang hiyas na ito at wakasan ng digmaan? Hindi niyo alam ang tunay na kapangyarihan nito. Sigaw ni Vargus, ang kanyang boses ay puno ng puot at galit. Nagulat kami sa kanyang biglang pagdating, ngunit hindi kami nagpatinag. Alam naming ang aming hangarin ay mas dakila kaysa sa kanyang mga balak. General Vargus, hindi mo ba nakikita ang pinsala ng digmaan? Ang kapayapaan ang tanging solusyon upang maibsan ang pighati ng lahat. Sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi niyo naiintindihan, ang hiyas na ito ay hindi lamang para sa kapayapaan. Ito ay may kapangyarihang makapagbigay ng walang hanggang lakas sa sino mang makakagamit nito. At ako ang nararapat na magmay-ari nito. Sigaw ni Vargus habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa altar. Sa sandaling iyon, naisip namin ni Lyra ang aming plano. Kailangan naming gamitin ang hiyas sa tamang paraan. Sa isang iglap, sabay kaming lumapit sa altar at hinawakan ang puso ng kapayapaan, kasabay ng pagbulong ng sinaunang dasal na itinuro sa amin ng lola ni Lyra. Ngunit sa aming paghawak, naramdaman namin ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa aming mga katawan. Para kaming lumulutang at sa aming mga matay nakita namin ang mga alaala ng digmaan ng kasaysayan ng aming mga kaharian at ang hinaharap na puno ng pag-asa. Sa dulo ng aming pananaw, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan, isang piraso ng hinaharap na nagbabadya ng panganib. Isang kaaway na mas malaki kaysa kay Vargus, isang puwersa na nagbabalak bumangon mula sa dilim. At doon namin napagtanto, ang aming laban ay hindi pa tapos. Ang giyera na aming nilalabanan ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok. Ngunit sa aming mga puso, nanatili ang pag-asa dahil kami ni Lyra ay magkasama at alam namin na ang aming pag-ibig ang magiging sandata sa darating na bagyo. Sa ilalim ng nagbabagang langit na tila mapupunit sa bawat kidlat na dumadaan, ako'y nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang hangin ay puno ng alingawngaw ng mga espada at sibat, ng mga hiyaw ng mga sugatan at ng mga panaghoy ng mga nawalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maalis ang aking paningin kay Prinsesa Elara, ang aking kasama sa laban na ito. Si Elara ay kahanga-hanga sa kanyang baluting pilak na kumikinang kahit sa gitna ng malupit na bakbakan. Nagtataglay siya ng kakaibang tapang at determinasyon na nagbigay sa akin ng lakas sa kabila ng pagod at takot. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ako'y natutulak na maging mas matatag at mas matapang. Prinsipe Arion, handa ka na ba? Tanong niya habang hinahawakan ang kanyang espada, ang kanyang mga matay puno ng alab. Handa na, Elara. Sama-sama nating wawakasan ang digmaang ito, sagot ko, kahit ang tibok ng aking puso'y tila nais lumundag mula sa aking dibdib. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan naming masupil ang leader ng kalabang kaharian, si Reyna Morgana, na siyang puno ng lahat ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng diplomasiya at pagkakaibigan, naniniwala kaming maaari naming hikayatin siya na tapusin ang walang katapusang digmaan. Ngunit sa likod ng mga pangarap ng kapayapaan, may mga bagay na hindi namin inaasahan. Sa aming paglapit sa kampo ng kalaban, nakita ko ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Elara. Isang liwanag na tila nagkukubli ng lihim na hindi ko pa natutuklasan. Bakit tila may misteryo sa kanyang mga kilos? Bakit may mga sandaling tila siya'y nag-aalinlangan? Hindi ko maalis sa isip ang mga tanong na ito, kahit habang kami nagmamasid sa kampo ng kalaban. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, ako'y nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit kailangan kong ilagay ang aking tiwala sa kanya. Ang damdamin ko para kay Elara ay higit pa sa pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat,
Siya ang prinsesa ng kahariang matagal ng kalaban ng aking ama, ngunit siya rin ang prinsesa ng aking puso. Arion, bulong niya habang kami nagtatago sa likod ng mga puno. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang araw na ito? Tumango ako. Oo, Elara. Ito ang pagkakataon natin para sa kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman kong may ibang sinasabi ang kanyang puso. Sa gitna ng ingay ng digmaan, narinig ko ang bulong ng kanyang damdamin at ang pangamba na tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa wakas, lumapit kami sa tolda ni Reyna Morgana. Ngunit bago kami tuluyang makapasok, bumaling si Elara sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng luha, ang kanyang mga labi nanginginig. Arion, may kailangan kang malaman, sabi niya habang ang hangin ay tila huminto sa kanyang paligid. Ano iyon, Elara? Tanong ko, habang ang aking puso'y bumibilis ang tibok, ang aking isip ay puno ng pangamba. Sa kanyang mga mata ay nagsimulang bumuo ang mga luha at sa kanyang paghingay naroon ang bigat ng isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Si Reyna Morgana, siya ang aking ina, wika niya habang ang kanyang boses ay punit-punit ng sakit at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang mundo ko'y tila nagulo. Ang lahat ng aking pinanghahawakan ay tila bumagsak. Paano ito nangyari? Paano ko haharapin ang katotohanan na ang prinsesa ng aking puso ay anak ng pinakamalaking kalaban ng aming kaharian? Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, narinig namin ang tunog ng mga sandata sa likuran namin. Ang kampo'y nagsimulang gumalaw at ang digmaan ay tila muling sumiklab sa aming paligid. Elara, kailangan nating magmadali, sabi ko habang ang aming mga paay nagsimulang tumakbo, ang aming mga puso'y puno ng takot at pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon. Sa likod ng kanyang pagkatao, naroon ang tanglaw ng pag-ibig at kapayapaan. Bago kami tuluyang makapasok sa tolda, tumigil siya at hinawakan ang aking kamay. Arion, kahit ano pa man ang mangyari, nasa iyo ang tiwala ko. Sama-sama nating haharapin ang lahat ng ito. At isa sandaling iyon, kahit ang mundo'y tila naguguluhan, nagkaroon kami ng panibagong pag-asa. Sa kabila ng lahat ng dagok, sa kabila ng lahat ng misteryo, alam kong kami nagtutulungan para sa kapayapaan. Ngunit sa likod ng aming mga pangarap, naroon ang isang tanong na hindi maalis sa aking isipan. Paano namin haharapin ang digmaan kung ang prinsesa ng aking pag-ibig ay anak ng aming pinakamalaking kalaban? Sa gitna ng malalawak na taniman ng lavender, kung saan ang bango ay tila bumabalot sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ako si Prinsipe Alaric ng Kalawakan at sa aking tabi ay si Prinsesa Elara ng Silangan, ang matagal nang ipinagbabawal na pag-ibig na sa wakas ay natagpuan ko sa gitna ng digmaan. Sa kabila ng mga namumuong ulap ng alitan sa aming mga kaharian, kami ni Elara ay nagtagumpay na makahanap ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit alam namin na hindi ito magtatagal at ang bawat sandali ay mahalaga upang wakasan ng hidwaan na nagbabantang sumaklaw sa lahat ng aming minamahal. Sa aming nakaraan, kami ay mga estranghero sa mga palasyo na puno ng intriga at pagdududa. Ngayon, kami ay magkatuwang sa isang misyon na tila imposible. Habang naglalakad kami sa landas ng lavender, kinuha ni Elara ang aking kamay. Alaric, nararamdaman mo ba ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang mga bulong ng hangin, tila may babala. Hindi ko siya sinagot agad. Sa aming paligid, ang hangin ay tila puno ng mga lihim na sumasayaw sa pagitan ng mga bulaklak. Oh, Elara, tugon ko sa wakas. May kung anong kakaiba, parang may nagmamasid sa atin. Sa paglipas ng mga araw, ang aming pagsisikap na makuha ang mga pusong nag-aalinlangan sa kapayapaan ay nagbunga. Ang mga kabalyero
at mandirigma na minsang naglalaban sa ngalan ng kanilang mga hari. Ngayon ay nag-uusap at nagtutulungan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagkakaisa, alam naming may isang puwersa na hindi pa namin natutuklasan. Sa isang maliit na kubo na aming tinutuluyan, inilatag namin ang mapa ng aming mga kaharian. Sa gitna nito, isang lugar na puno ng misteryo, ang kagubatan ng liwanag. Sinasabing dito nagmumula ang mahiwagang enerhiya na nag-uudyok sa digmaan. Walang sino man ang naglakbay dito at bumalik na may kwento. Alarik, iyon ang susunod nating destinasyon. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kung makikita natin ang pinagmumula ng enerhiyang iyon, baka sakaling matuldukan na natin ang hidwaan. Tumango ako, ngunit sa loob ko ay may kaba. Elara, ito ay magiging mapanganib. Alam natin na ang mga kwento tungkol sa kagubatan ay puno ng panganib at misteryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng pag-asa. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay nakatunghay mula sa kalangitan, kami ay naglakbay patungo sa kagubatan ng liwanag. Ang landas ay mabato at mahirap, ngunit sa bawat hakbang ay nararamdaman namin ang lakas ng aming layunin. Sa kabila ng dilim, ang mga puno ay tila buhay, ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa pilak na liwanag. Sa pagdating namin sa puso ng kagubatan, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa amin. Ang hangin ay puno ng mga bulong na nagmumula sa hindi nakikitang mga nilalang. Ito na ang simula, bulong ni Elara. Ngunit sa gitna ng kagubatan, isang figura ang lumitaw, isang nilalang na hindi namin inaasahan. Isang matandang babae, ang kanyang buhok ay tila gawa sa mga sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman mula sa mga nakaraang panahon. Maligayang pagdating, Alarik at Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ako si Selene, ang tagapag-ingat ng kagubatan ng liwanag. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Bakit mo kami inaasahan? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Selene, isang nangiti na tila puno ng lihim. Dahil kayo ang mga pinili para sa isang mas malaking layunin. Hindi lamang ang kapayapaan sa inyong mga kaharian, kundi ang kapayapaan sa buong daigdig. Sa mga salitang iyon, isang alon ng liwanag ang bumalot sa amin. Ang mundo ay tila nagbago at sa likod ng liwanag, isang larawang hindi ko inaasahan ang aking nakita. Isang digmaang mas malawak pa sa aming mga kaharian. Ang aming laban ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Ngunit bago pa ako makapagsalita, naglaho ang liwanag at kami ay bumalik sa madilim na kagubatan. Elara, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Isang boses puno ng kasamaan ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at hindi ito magiging madali. Sa pagbalik sa aming kubo, alam namin na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang kinabukasan ay puno ng mga tanong at ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ngunit sa puso ko, alam kong kasama ko si Elara at magkasama naming haharapin ang hamon ng liwanag.